Sobrang pasasalamat po namin sa iyo. Kakataong kami makalapit sa throne of grace to seek your mercy, your kindness, your goodness, your love. Lord, may magandang mensahe ang nakahanda para sa mga makikinig. Hindi lang po dito sa physical church, but dito on sa digital church. Laging ko, Lord, through this message ay maintindihan nila ang isang mahalagang pagkatawag mo. At binibigay mo ito lamang sa mga nakikita mong faithful and committed. Lord, I pray, Lord, wisdom, knowledge, and understanding to our spirit ang kumilos about sa amin para maintindihan po namin ang kaparaanan ng pag-uusap mo sa pamamagitan ng mensaheng ito. At nawa, i-desire nila ang highest calling, highest position sa iyong body. I pray, Lord, na ma-challenge kami ng mensaheng ito. I pray, Lord, not only i-desire nila, but mag-prepare po sila at i-welcome ang pagkapili mo sa amin. God, ang dami pong napapahamak, dami pong namamatay na wala po sa iyo. Kulang po ng mga tao na committed and faithful para gampanan ang mahalagang bagay sa iyong body upang more souls ang makilala sa iyo. Lord, doon din po, Lord, na na-realize nila na maaaring pinagkatiwala mo na sila sa mataas sa pagkatawag, but hindi sila naging committed and faithful. Nawa, ma-realize nila ang faults nila, failures nila, and in desire nila na ma-restore sila sa original calling mo, position na pinalampos sa kanila. And this time, Lord, nagagampanan nila na may katapatan and more committed, Lord. God, and as they repent sa mga pagkukulang nila, maaaring na-overwhelm sila ng mga problema. Please forgive, please sanctify, please cleanse. At kung may makaramdaman po sila, Lord, na maaaring na-develop dahil sa pagsaway nila, pagtalikod nila, perhaps sa kasalanan, God, sariwain mo ang mga wounds mo sa kayong katawan nang ikaw po ay nagdusa para sa amin. At idikit mo po sa amin, kasama na po ang dugo, para kami ay makasumpong ng mercy and grace at kagalingan sa makaramdaman. Salamat po, Panginoon, basbasa mo mga isipan namin, maitahingan namin mga mata namin para maging kasangkapan mo ito, Lord, upang maka-absorb ng things that comes from you. Even our hearts, Lord, this I pray in Jesus' name. Let magsabing amen. Reading from Numbers 7, verses 4 hanggang verse 9. New Living Translation. Then the Lord said to Moses, receive their gifts and use these oxen and wagons for transporting the tabernacle. Distribute them among the Levites according to the work they have to do. So Moses took the wagons and oxen and presented them to the Levites. Verse 7, he gave 2 wagons and 4 oxen to the Gershonite division for their work. Verse 8, and he gave 4 wagons and 8 oxen to the Merarite division for their work. All their work was done under the leadership of Itamar, son of Aaron the priest. Verse 9, but he gave none of the wagons or oxen to the Kohathite divisions, since they were required to carry the sacred objects of the tabernacle on their shoulders. Sa Tagalog, ang verse 9 lamang, ngunit sa mga anak ni Kohat ay walang ibinigay siya, sapagkat ang paglilingkod sa sanktuaryo ay nauukol sa kanila, kanilang pinapasan sa kanilang mga balikat. Ngiti ang mga katabi mo at sabi mong, mahal ka ni Lord, kung alam mo lang. Samahan mo lang, kung alam mo lang. Pwede na kayo po.
Faithful gets the best. Yan po ang paksa ng ating aralin this morning. And pagka sinabi natin faithful, idugtong mo na rin yung tinatawag na commitment. Hindi naman pwedeng ikaw maging faithful na hindi ka committed at hindi ka naman pwedeng committed na hindi faithful. Again, faithful gets the best. Now, meron ko itatanong sa inyo. What if kayo ang hindi nabigyan ng oxen and wagon? Magdadamdam ba kayo? Magtatampo? Bet sila meron, bet ako wala. Pare-pares lang naman kami naglilingkod. Bakit sila merong sasakyan? Bakit ako wala? Nangyayari ito ay reality. Sa iba-ibang simbahan ni Lord kasama na ang TSSFI. Now, there are times nagtatampo tayo sa iba. Bakit sila mukhang mas blessed? But ako hindi. Pares naman kami matapat. Sa givings, sa mga assigned tasks na ginagawa, bakit sila mukhang mas favored? Bakit ako hindi? Now, I hope ma-realize nyo habang kayo nakikinig ng mensahe to, we may belong sa isang body ni Lord. Ulitin ko, dapat maintindihan nyo to, tanggapin nyo itong katotohanan na ito. We may belong sa isang body ni Lord, pero meron talagang particular part sa body ni Lord na mas dikit sa ating Pang-Diyos. Mas special sa kanyang heart. Mas desire niya na close. Nabasa ko yung takeaway ni Luz kanina, sabi niya, sana all. Nabasa niyo ba yon? O hindi niyo pa nabasa yung takeaway niya. Sana all. Parang gusto niya kayo na magdugtong. Tandaan niyo, ang matindi ay para lamang sa matapat. Hindi po lahat ay pantay-pantay, maaaring isang body tayo. Pero when it comes in bestowing favor, gifts, may part lamang sa katawan ni Lord ang nakakatanggap nito. Again, tanggapin natin yung katotohanan na ganun talaga. So dito sa tekstong ito, dito sa sitwasyon na ito natin nabasa, pag i-inaugurate ng tabernacle, yung magaganap dito. At dahil inauguration o opening ng tabernacle, perhaps familiar ng marami sa inyo, kayo na mag-explain doon sa bahay hindi naturuan ng bagay about the tabernacle. Nag-instruct si Moses. Una nag-instruct si Moses, tanggapin nyo, wag nyo tanggihan. Welcome nyo yung mga gifts na to. And sabi niya, start giving them doon sa mga tao. Kayo na ang mag-allocate, lalong-lalo na doon sa tribo ng Levites. Now, ang Levites ay special tribe sa mata ng Diyos. Dahil mula sa tribo ng Levites ay magmumula ang mga saserdote and ang high priest. Hindi po lahat ng priest ay nagiging high priest. Sundan niyo kung mabuti, kapatid. So, doon sa mga iba-ibang division ng mga Levites, ay nag-allocate sila ng wagons at mga oxens. Now, ang Levite, o tribo ng Levite, ay may 4 na division. Sundan niyo ako mabuti, mga kapatid, para ma-appreciate niyo itong message na ito. And doon sa 4 na division, yung 3 division ay nakatanggap ng wagons
nakatanggap ng oxen. Pero ang Kohatites, walang natanggap. Unfair ba? Parang hindi tama. At alam nyo, sa mga body ni Lord, sa mga iglesia ni Lord, meron maganyan. Lord, it's unfair. Ako nakakarinig ng masalitang unfair eh. Even sa mga leaders dito sa church. Pastor, mukhang unfair. So, kung titignan natin, although pare-parang silang Levite, but ang Levite ay may apat na masasabi natin parang tribo rin o division within yung tribe ng Levite. Doon sa apat, parang unfair para sa Kohatites na wala silang natanggap. At hindi po biro. Remember, 40 years na paikot-ikot ang Israelite sa wilderness. Biro mo, yung ibang katribo mo, maisasakay nila mga gamit sa tabernacle, sa wagon, na hila-hila ng oxen. Pero bakit may part ng mga Levite magpapasan? Kung kayo'y nakarating sa Middle East, iba sa amin rito, nakarating sa Saudi, kita ka, no? Kilometers of kilometers ng buhangin, tama? At ang hirap mag-travel, lalo kung mainit ang panahon. Ang na-experience ko ay 60 degrees centigrade. Pag naiwan mo screwdriver sa init ng araw, hindi mo na mahawakan yon. Ganon kainit. At may mga time, ang tindi ng sunstorm. Isang metro ahead of you, hindi mo na makikita yung tao na yon. At kung walang takip, mga butas ang mukha mo, kapatid, papasukan yan. Sobrang nipis, parang pulbos na linilipad. May time naman, siguro naalala rin mga kasamang ko na nag-Middle may time, grabe ang tulo ng pawis mo. Dahil ang taas ang humidity. At may time naman sobrang lamig. 4 na medyas ka na, ilang pantalon na suot mo, napaginaw pa rin. So just try to imagine, yung 3 kasamahan mong kasapi sa tribo ng Levite, sasakay-sakay sa wagon, nahila-hila oxen, at nandun yung mga gamit sa tabernacle, tapos ikaw, naglalakad, pasan-pasan mo ang mga ibang instrumento sa tabernacle. Pero tandaan nyo, kapatid, it seems, sinadya talaga ng Diyos yun, na ang Kohatites ay hindi makakatanggap ng wagon and oxen. It is because ang bubuhati nila ay yung pinaka-importante na gamit sa tabernacle. Like the Ark of the Covenant, the candlesticks, 7 candlesticks, a table of shewbread, at altar. Ayaw ni Lord, ating pang Diyos, na isakay yon sa wagon. Isakay sa cart na hila-hila ng action. Gusto niya na physically ay papasanin. Now, the Kohatites' responsibility of caring for the sacred, yung mga instrumento na bubuhat nila ay mga sagrado, sacred objects and furnishing of the tabernacle, including the Ark of the Covenant, menorah. Ano yung menorah? Ito yung seven candlesticks. And table of shewbread was the greatest, ulitin ko, was the greatest blessing one can receive from God. So yung pinakamatinding blessing pala na mabibigay ng Diyos sa tribo ng Levites, bagamat lahat sila ay priests, ay yung papasanin closely sa katawan nila
Listen, ang Ark of Covenant, table of shewbread, candlestick, at altar. Para bang ang gusto maramdaman ni Lord, yung tao talaga. At gusto ng Lord na yung tao maramdaman talaga ng Diyos. Gusto, para maging kwento sa Song of Solomon, dikit na dikit. Again, pare-parehas lang naman from the tribe of Levi. Pero meron special part sa tribe of Levi na gusto ni Lord close na close. Close na close. Katulad sa body ni Lord. Although pare-pares tayo anak ni Lord dito, nabaptize tayo sa tubig sa Panginoon Jesus Christ, tumanggap ng Holy Ghost. Therefore, part tayo ng body ni Lord. Citizen tayo ng kingdom of God, but not all ay pipiliin ni Lord na maging very, very close sa Kanya. Sapagkat ito mga particular na tao, papasanin nila ang burden, pinaka-importanteng bahagi sa gawain ng Panginoon Diyos. So ang tanong ko sa inyo, sino itong mga Kohatites sa panahon natin ngayon? Ilang division ng Levites? Very good. Sinong tinawag maging priest? Levite. Pero sino magpapasa ng pinaka-importante o sagradong gamit sa mga Levites? Kohatites. Okay. Salamat. Getsan ninyo. Nasusundan nyo ako. So, ang tanong ko sa inyo, sino ang mga Kohatites sa panahon natin ngayon? Sa mga churches. Pastors. Worship leaders. Worship staff, worship facilitators are the modern day Kohatites. They are that sub-clan of priests called to operate in the realm of the most holy things regularly. So, ibig sabihin kapatid, itong part na ito yung lugar ng mga Kohatites. Sa satellite, yung regular na tumatayo sa harapan ninyo, ito yung lahi ng mga Kohatites. They are the musicians, singers, satellite leaders, pastors. Sila yung among sa body ni Lord. Sila ang pinili talaga ni Lord magpasan ng pinaka-importanteng bahagi sa kingdom of God. Now, gusto ko maintindihan ninyo ito mga kapatid. Ano ba yung significance ng pagpasan ng sagradong bagay sa tabernacle ng Panginoon? Pagka sinabi ng Panginoon, mga Kohatites, kayo lamang sa tribo ng Levi ang magpapasa ng holiest thing sa tabernacle. God is telling them they are special. Kasi yung mga instrumentong papasanin nila ay requires reverence and respect. Kaya hindi niya basta-basta ito pinakakarga kanino man, kundi sa piniling tribo sa loob ng Levi. Now, si Moses, si Aaron, tribo ng Kohatites yan. At lahat ng mga nanggaling kay Aaron ay mula sa Kohatites. Sila lamang ang nakakapasok din sa Holy of Holies. Kasi nagmumula doon ang high priest. Hindi lahat ng priest nakakapasok sa Holy of Holies during the Day of Atonement na once ang year nangyayari. Now, may pagkakataon sa time nila Moses, may mga nagrebelde na makora rin.
Tiga Korahites din. Pero ibang pamilya. Dahil ang sabi ng Korahites, hey, Korahites din kami. Nangungusap din ang Diyos sa amin. Pero ano nangyari sa kanila? Dahil binangga nila si Moses at si Aaron, anong nangyari sa kanila? Linulun sila ng lupa. So God is telling us, pagka ikaw ay naging tribo na ng Kohathite sa kanyang church, ingat pa rin. Respeto pa rin ang ibibigay mo sa kapwa mong Kohathites sa loob ng church. Napakinggan niyo ito ng mabuti. Pagka ikaw ay pinili ng Diyos, maging tribe o division ng Kohathite sa loob ng church, remember, God will always listen to your prayers. Mapamusician ka man, mapasatellite leader ka man, maging worship leader ka man, devotion leader ka man, and even sa pagbibigay ng exhortation about offering, part ka ng Kohathites. May ibang respeto ang binibigay sa iyo ng Pangdiyos. Kaya sa iyo lang pinakakargay mahalagang bagay sa kanyang gawain. Particular pag-handle ng Word of God. Alam niyo ba mga kapatid, mga kapwa tumatayo rito sa harapan, even sa mga satellite, pagka ikaw pinili, lalo kung ikaw pinili ng pastor, ang binibigay sa iyo ay respeto. Gusto ko maintindihan ng lahat niyan. Ang pastor, ang church ay nagbibigay sa iyo ng respeto. Kaya ka ina-assign sa ganung klaseng position, satellite leaders, worship leader, musician, na iiba yung respeto ang binibigay sa iyo. Gusto kong maintindihan nyo ito. Lalo kapatid, kung dumating ka sa posisyon ng pastor, it is the deepest reverence or respect maibibigay sa iyo ng head pastor ng church. Gusto ko rin maintindihan nyo ito kapatid. Pag nakikita nyo na ang take away nyo, dahil importante yan, hinahandle mo ang Word of God. Pag nakita mo, lalo na kung ang pastor mo, ang sinishare, ang take away mo sa ibang grupo, accept it. Matinding respeto ang binibigay sa iyo ng pastor. Last Sunday, may pinost ako about the spirit of Absalom. Ano itong spirit of Absalom? May pinost akong verse doon, sana balikan nyo. And sa last verse na yon, yung ginawa ni Absalom, inaagaw niya ang puso ni David para ang tao hindi na lumapit kay David, kundi sa kanya lamang. Mag-ingat tayo sa ma-influence ng spirito na to kasi it always lead to disrespect sa leader nyo o pastor. Tandaan nyo sa ating lahat, ang satellite leader, mga worship leader dito, mga musicians, they are your best representative para ang panalangin mo ay pakikinggan ng Diyos. Lalo kung yan ay pastor. Ulitin ko, bakit? Anong significance? Bakit pinabubuhat sa kanila ang sagradong bagay at hindi pinasasakay? It is because gusto ni Lord very close. Very close. And since very close, ang prayer sa mga taong ito, tiyak makakarating sa Panginoon Diyos.
ang lambing ng mga taong ito para sa iyo ay tiyak pakikinggan ng Panginoong Diyos. Kaya huwag nating i-entertainin yung spirito ni Absalom na ilalayo ang tao sa puso ng Diyos, sa puso ng mga Korah tribes dito sa harapan, lalo sa pastor. At minsan yung spirit na yan ay magtatanim sa iyong isipan, nakakatakot kasi lumapit sa pastor. Nakakahiya. Minsan, inaano tayo hiya, pero actually, hindi na hiya yun. It's pride. It's pride. Dapat nga, lahat tayo rito nagkakatulungan. Lapit kayo. Yan sa mga tumutugtog dyan. Magpa-pray. Lapit kayo sa mga ginagamit madalas dyan sa mga satellite leaders para magpag-pray. Bakit dapat ang bukang bibig natin? Hindi dahil nakakatakot o nakakahiya o nakakahiyang sabihin yung buhay natin. Dapat mabago yun. Dapat nga itulak natin sila. Why? Dahil sila ang malapit sa puso ng Diyos. Ulitin ko, ilang division ang Levites? 4. Pero lahat ba sila ay priest? Yes. Pero hindi lahat ang pwedeng pumasok sa Holy of Holies. Hindi lahat ang pwedeng magpasan ng sagradong bagay. Maliban sa Kohatites. Ganun din po sa body ni Lord. So mas gugustuhin nyo ba, kapatid, matakot lumapit sa mga taong ito? Di ba dapat tayo lumapit? Amen? Kasi silang linagay ni Lord para mailapit kayo sa ating Panginoon Diyos. Can we say amen? Pwede ba natin palakpakan ang ating Panginoon Diyos? Now, mayroong pangyayari sa panahon ni David noon na ang Ark of Covenant napunta sa Philistine at dinisar ni David nung siya'y naging hari na ibalik ang Ark of Covenant sa Jerusalem. At sa paglalakbay nila, ang daming violation doon. Although si Uzzah ay isang Kohatite, nung tutumba yung Ark Covenant na nakasakay sa cart, di ba nahawakan niya? Pero, ano nangyari kay Uzzah? Di ba namatay? Bakit? May violation eh. Although Kohatite siya. Una, ang sagradong bagay, sinasakay ba sa cart o pinapasan? Pinapasan. Ang liwanag ng scriptures kanina. Verse 9. Pangalawa, ang isang utos pa lang Diyos sa kanila. While in travel, dapat yung Ark of Covenant ay may takip. At wala dapat tititig doon. Ganong kasagrado. Kaya ng Ark of Covenant, hindi na lahat nakikita ng tao. Nandun lamang siya saan? Sa Holy of Holies. Sino lang nakikita ng Ark of Covenant? Korathites o high priest. Sinasabi sa atin ng Diyos, na kung dumating ka sa punto na ikaw ay bahagi ng division ng Kohathites at nakakatayo ka regularly sa harapan ng body ni Jesus Christ, ingatan mo ang iyong sarili. Dahil maraming pwersa ang hihilahin kang pababa. Ang word na to, hihilahin ka palayo sa pinaka-importanteng bahagi ng body ng ating Pangdiyos. Maaring magandang intensyon ni Uzzah. Dahil aalalay siya. Tama, mali. Pero ang problema, kung mali ang takbo ng isip, kung hindi sanctified ang isip natin, instead maging blessing sa'yo, baka maging curse sa'yo. Kayo mga nabigyan ng ibang uri ng respeto na rito sa church.
Guard your hearts. Guard your mind. Kasi instead maging blessing sa iyo yan, baki maging problema para sa yan. Katulad nangyari sa USA. Kaya I challenge sa mga musicians dito, mga singers dito, mga devotion leaders, mga MC, mga naghahanda ng offering, exaltation sa satellite. Live for God. Kasi baka hindi mo makita ang fruits ng pagkabigay sa iyo ng ibang uri ng respeto ng pastor ng church na to o ng TSCCFI. Basahin natin to. Si Obed-Edom opened his doors without fear. Tandaan natin, no? Natakot si David. Hindi na nila tinuloy ang pagdala ng Ark of Covenant sa Jerusalem. At pina-standby muna nila sa bahay ni Obed-Edom. Ano sinabi rito? Obed-Edom opened his doors without fear, knowing the Ark was a taste of death. So, bagamat alam niyang taste of death, kasi nangyari kay Uzzah yun eh. Pero hindi nangamba sa Obed-Edom to those who treated it wrong. Listen mga musicians, listen mga madalas sa pinagkatiwalaan na rito at pagbibigay ko ng respeto sa inyo. At kayo ay nasisiran ko ng mga takeaways nyo at there are times pinagpipreach ko rito kayo sa harapan. When you treat it wrong, it could cause trouble sa iyo. So the same hand that punished Uzzah's proud presumption rewarded Obed-Edom's humble boldness. Kita nyo, yung panahon ni Moses, patuloy na prinomote ni Lord si Moses at si Aaron na mula sa Kohathites din, but pinanis ng Diyos isang part din ng Korah dahil nagrebelde sila sa leader, kay Moses at kay Aaron. Although naparusahan si Uzzah na siya'y namatay instantly, pero naging blessing naman kay Obed-Edom ang pagtagal ng Ark of Covenant sa bahay nila. Kapatid, ang pagpasan ng mga mahalagang instrumento sa tabernacle ay isang uri ng dignity, respect na binibigay sa iyo. Pagka nasabihan ka ng pastor, magturo ka sa mentoring natin, mag-preach ka sa church. Not only respect ang binibigay ng TSCCF sa'yo, ng pastor ng church na to sa'yo, but he is giving you dignity. Dignidad. Why? Kasi ang pag-handle ng Word of God, masasabi natin superior holiness, ay ang pinakamataas na blessing ang matatanggap mo sa loob ng church. Nakakalungkot, maraming mga members sa iba-ibang simbahan, pumupunta sila sa simbahan dahil merong, matawag doon, mga binibigay. Ano tawag doon? May mga term. Compassion at kung ano-ano. Yun ang hinahanap nila. Don't you know, the biggest blessing na matatanggap mo sa Lord Church ay pagka ikaw pinagkatiwalaan na, tumayo sa harapan at i-share yung takeaway mo dahil those are the words of God. Remember, the faithful, the committed, gets the best. 4 ang dibisyon ng Levites. Pero ang Kohathites lang, bagamat wala silang natanggap na wagon, wala silang natanggap na oxen, pero sa mata ng Diyos, hindi yun ang best. Bagamat komportable ang paglalakbay nila, hindi yun ang best thing that comes from a God. Minsan tayo gusto natin gano'n, komportable yung buhay.
Walang problema. Ang Kohatites, marami akong ikikwento mamaya, sila lamang ang talagang makakananggap ng pinaka-best blessing from God. Many are called, but few are chosen. Yes, may mga taong wagon lang at oxen ang talagang, yes, maaaring they perform well. Meron mga iba kapatid, tiga-alaga lamang ng mga oxen, pero binibigay nila ang best nila. Kaya tandaan nyo kapatid, pagka tinawag ka ni Lord, maging Kohatites. Yan ang pinaka-best thing na pwedeng mangyari sa iyo. Kasi you walk in the presence of God. Kaya sa ating lahat dito kapatid, wag natin entertain yung spirit ni Absalom. Wag natin entertain ang binubulong ni Satan na nakakahiya, nakakatakot mag-open ng life kay pastor, sa satellite leaders, sa mga musician. Kapatid, mahalaga ang part nila sa buhay mo. Now, bakit there are particular parts sa body ni Lord, like this church, wag na tayo pumunta sa ibang simbahan, dito na lang sa TSSFI. Bakit may mga mahalagang part dito sa TSSFI ang tumanggap ng best? Number 1, responsible people feel the duty of the first mile and the privilege of the second and require more of themselves that is expected of them. So sa Bible, may tinatawag na second mile. Sa Matthew 5:41, at sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad sa 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. For example, may papagawa ko sa iyo, sister. O sister, brushin mo ng sabon na tubig itong part na to, ha? Kasi dito tumatayo ang mga Kohatites. So yung utos ko sa iyo ay first mile yun. So ano yung second mile na binabanggit sa binasa natin? Samahan mo pa siya ng 2 mile. Yung second mile, kapatid, maliban sa may pinagawa ko sa iyo, dadagdagan mo pa. Pastor, lilinisin ko pa yung pastor's office mo. Lilinisin ko na rin CR. Lilinisin ko na yung buong baba. Yun ang second mile. So doon makikita ng Diyos kung sino talaga yung pang-Kohatites. Kasi ang mga Kohatites, hindi nila lililimitahan yung pwede nilang gawin. They are willing to sacrifice. They are willing to pay the price, kapatid. They are willing to take blame, take pains, kapatid. Ang turo ni Jesus Christ is not just to simply obey yung anumang utos niya. Minsan tayo ganun lang eh. Okay, yun lang naman ang inutos ni Lord. Doon lang ako. No, ang teaching ni Lord is to go beyond sa anumang rini-require. Kaya nga nakakarinig na kayo mula sa akin, kapatid, na wag lang kayo maging generous, maging extravagantly generous kayo. At nakikita ko sa marami na rin sa atin dito. They don't stop at 10%. Maraming adds-on. Ang tawag doon, extravagant generosity. Ang tawag doon, walking the extra mile. So yun ang teaching ni Lord. It's more kindness. It's more generosity. Kahit doon sa mga tao na parang ang hirap mahalin. Mahirap tulungan. The second mile is an act of going beyond the minimum requirements, demonstrating a willingness to serve and love even when it is not required. Alam nyo, bubuti pa yung mga artista. Although siguro hindi naman lahat,
But in general, meron silang motto. Ano yung motto ng mga artista? The show must go on. Kahit may mga pinagdadaanan yan, kahit may mga problema yan, sa family man o anuman, kung may papel na dapat gampanan, the show must go on. Alam nyo, rito sa church, marami tayo nakikitaan na ganyan. Lahi talaga sila ng Korathites. Pero mapagod na sila sa work. Malayo pang panggagalingan. Pupunta pa sila sa satellite meeting sila. Pag araw ng Sabado, nandito, maglilinis. CR. Dito sa taas. Haayos sila. Kapatid, may mabibigat problema rin mga yan. Ang iba diyang wala lang magulang. Ang iba diyang pagod na rin sa work. Pero pagdating sa gawain ni Lord, hindi nila tinitipid. Ito yung karakter ng mga Kohathites. Ito yung mga taong tatanggap talaga ng the best from God. Hindi tulad ng iba. Napagod lang sa school. Napagod lang sa kung anumang pinuntahan nila. Pag linggo, hindi mo na makikita. Pag Sabado, hindi mo na maasa makatulong. Kapatid, paano ka pagkakatiwalaan ni Lord sa pinaka-importanting part ng kanyang kingdom, ng kanyang church, na maging bahagi ka ng Kohathites, na magiging close kayo? Kapatid, mga young people, dito ibang mga magulang, yung pinagdadaanan ng mga lahing Kohathites dito, malayo pa nga ang iba sa inyo. And yet, kapatid, pagdating ng Sabado, pagdating ng Linggo, nandito pa rin sila. Marami dyan, inuubon lang, nagkakasakit, and yet, hindi na binibitawan ang commitment nila. Kaya magtataka ba tayo? But mas blessed sila, kami hindi. Because the best ay binibigay sa mga faithful, sa mga committed. Yes, maaring pare-pares tayo rito, bad in Lord. Pero hindi lahat magkakaroon ng favor from God. Maliban kung bahagi ka ng Kohathites. Nakita nyo, kapatid, meron ba kayo nabasa maliban doon sa time ni Moses at ni Aaron na nagrebelde yung isang lahi ng mga Kohathites? Kaya patay ka agad sila. Nung nagbibigay ng baka o oxen, nung nagbibigay ng wagon, umangal ba yung mga division ng Kohathites? No. Hindi sila umangal. Ba't kami ang bigat to? Ginto. Altar, grabe, ang bigat ng altar. Walang umangal. You know why? Kasi alam nila, gusto ni Lord na closer sila sa Kanya. Ganyan din sa mga lahing Kohathites sa rito. Kita ni Lord mga pinagdadaanan nyo. Kita ni Lord mga sacrifices nyo. Kaya nga, very close kayo ni Lord. Kaya nga, ang prayers nyo malakas kay Lord. Kaya nga, yung mga paglalambing nyo kay Lord ay napakalapit sa puso niya at hindi kayo naghihintay ng matagal compared sa iba. Kaya if ever you, instead gumawa tayo mga program na malalayo tayo sa pastor, gumawa tayo mga program na mas malalapit tayo sa pastor. Mas malalapit tayo sa mga musician. Why? Korathites sila. Malapit sila sa puso ng Diyos. Can we say amen? Can we say, I love you, Jesus? Hindi pa naman huli ang lahat. Kung sakaling na pagkatiwalaan ka maging Korathite dito sa church, ay bumigay ka sa mabigat ng problema. Admit mo lang yan. It is a privilege at isang dignity sa iyo na ikaw mapagkatiwala ng pastor mo na gawin mo
ang mahalagang katungkulan ng isang Korathite. As a satellite leader, as musicians, as singer. Remember, this world, Satan wants you out of it. Fight for it. Paramdam mo kay Lord, you are isa sa mga privileged one talaga. Na hindi ka papayag na mawawala lang yan. Dahil lang sa mga problema sa family, dahil lang sa problema sa financial, at dahil lang sa makaramdaman. Ilang times na nakita rito, mga may sakit sila. Masasakit ang ulo. And yet, tumatayo pa rin sila sa harapan nila. Korathites mga yan. Yan dito sa atin, madali mong malaman sino yung mga Korathites. And we must respect them. Tulad lang ginagawa ko. Kaya sinishare ko takeaways nila. Pinagkakatiwalan ko sila mag-explain ng mga lessons sa mga mentoring. It is my way of showing respect sa'yo. Pero mas iba yung respect pagka pinatatay ko na as satellite leaders. Lalo kapatid, pagka ikaw ay naging pastor. Can we say amen? Number 2, bakit may mga tao of faithful, why the most faithful gets the best? Number 2, it is because their lives are often given meaning by their devotion to the causes greater than themselves. Alam niyo ba, ministry is a treasure, not a pressure. Ito yung naging problem ng iba, naging pabigat sa kanila. Kung dami ko ng pag-aaralan, magtuturo pa ako, naku, dami. Ang hirap maging satellite leaders. Hindi niyo ba alam, it's a trust. It's a dignity na binigay sa'yo. Lalo kapatid tulad ko, kung maraming bad pass na, and yet, naging lahi ka pa rin Korathites, grabe yan. Yang mahalin nyo yan. Ipaglaban nyo yan. I-appreciate nyo yan. Instead na isipin nyo, si Pastor, pinahirapan ako. Tanggapin mo as my way of showing you respect. Showing you dignity. Ministry is a treasure, not a pressure. It is a blessing, not a burden. It is something that you give your precious life to. It is something that you get to make your life precious. Money will not make you precious. Positions of work will not make you precious. Rewards, awards sa school, at saan ba yan, will not make you precious. Pero once naging bahagi ka ng Kohathite, it adds life sa buhay mo. Yan ang satisfaction. Alam niyo bakit? Una, prayers mo malapit kay Lord. Number 2, through your takeaways, sa preaching mo, sa pagtutugtog mo, etc., pag-aawit mo, na ilalapit mo ang tao sa ating Pangdiyos. Tama po ba? Kaya dapat ganun ang respeto at prayers para sa kanila. At lalo sa pastor. Alam niyo ba yung mga pinili to get the best ay maraming pains na pagdadaanan? Alam niyo ba yon? Pains from their past that they have to bear their lifetime. Listen, mabuti. Marami sa atin, lalo mga pinili ni Lord maging Kohathites. Maging very close sa Kanya. Ang prayer mo maging very important. Ang pag-share mo ng takeaways mo maging very important dahil magsasalba ng buhay ito. Magbubukas ang kaisipan. Ang preaching mo makapag-lead ng maraming souls sa ating Pangdiyos. Alam nyo ba, bago dumating ka sa puntong iyon, may crucible pagdadaanan. Maraming detours. Maraming pains from the past. Maaring yung pains from the past ay maya't maya magiging parang mumu sa'yo. Babalik at babalik sa isip mo. Na magkakos matinding pain sa iyong emotion.
Tulad ni Moses. Grabe ang pagmamold ng Diyos sa kanya. Biro mo, during persecution, ang bilis bitawan siya ng kanyang magulang. At okay sa mga magulang na iba mag-aalaga. Baby pa lang si Moses. Matindi na ang paghuhulma ng Diyos sa kanya. Lumaki si Moses, malayo sa magulang. Kung meron man sa inyong ganyang kapatid, para bang minsan nilang makita tatay nyo, nanay nyo, minsan nilang ma-enjoy yung love ng parents nyo, maaaring hinahanda ka ni Lord maging bahagi ng Kohatites. Kaya, huwag kayo magalit sa mga ganung klaseng kalagayan. Huwag kayo magtampo. Ang payo ko sa inyo, just prepare. Dahil may promotion darating sa iyo. Hindi lamang yung kapatid. Ibling-sibling niya, isa doon ay si Miriam. Nagrebelde rin kay Moses. Si Moses kasama si Aaron. Yung danger of death ang naranasan nila sa kamay ng Pharaoh. At going back kay Moses, ilang times, kapatid, na muntik siyang nang patayin ng mga Diyos na linabas niya mula sa Egypt dahil galit sila kay Moses. Masasakit. Naakaayaw. Pero kinakilang pagdaanan ni Moses. Kasi ang papasanin niya, ang tatanggapin niya ay the best from God. Ang isa pang kapatid, isang example may bibigay ko sa inyo. Si Prophet Hosea. Grabe rin ang training ng Pang-Diyos kay Hosea. Ang tindi ng pains. And perhaps nangyayari ito sa mga ibang lingkod ng Diyos, sa ibang mga pastor, sa iba-ibang simbahan, na may mga pangit na mga nakaraan. May mga pangit na nakaraan na yan, maaring mayat-maya, nagbabado sa isipan ng mga leaders na yan ngayon, mga pastor, sa present time. Ano ba nangyari kay Hosea na isang propeta? Inutusan siya ng Diyos na pangasawahin o maging asawa ay isang prostitute. Hindi po biro yan. Maraming mga leaders sa ibang mga churches, maraming pastor sa ibang mga churches, ang mga napangasawa nila ay marami na pinagdaanan sa kamay ng tomboy, kamay ng iba-ibang lalaki. And yet, minahal nila. Biro mo, kapatid, habang tumatayo sila sa harapan ng mga churches nila, yung thoughts na ay bumabalik, Lord, why siya? At alam nyo ba, bagamat minahal ni Hosea itong babaeng ito, na marami ng lalaking pinagdaanan, minahal niya pa rin. Minahal niya pa rin. At kahit kasal na sila, kapatid, ang mabigat. Kasal na sila. Sumasama pa rin sa ibang lalaki. And perhaps maraming mga ganyan sa iba-ibang simbahan. Minahal na lang babae o minahal na lang lalaki. And yet, kahit kasal na sila, ay gumagawa pa rin ng immoral acts sa ibang tao. Those are pains. Kaya kapatid, yung buhay ng Kohatites, hindi po biro yan. Ang daming pinagdadaanan yan. Ang daming hirap. Per part yan ang pagtitrain ni Lord, pag-prepare sa'yo. Dahil the best ang ibibigay sa'yo. Kita nyo, ibig sa mga pangalan na naging anak ni Hosea sa verse 4 ng chapter 1, ang sabi diyan, okay, sabi ng Pang-Diyos kay Hosea, ipangalan mo sa unang anak mo na lalaki, Jezreel.
Why? Because I will soon punish the house of Jehu for the massacre of Jezreel, and I will put an end to the kingdom of Israel. Biro mo, pati sa pangalan na pinabibigay ng Diyos sa anak niya, ay pangalan ng parusa, ng hirap. Second anak na babae, ang sabi ng Diyos, Gomer conceived again and gave birth to a daughter. Then the Lord said to Hosea, call her Lo-Ruhamah. Nandiyan ba yan? Okay, wala. Nang ibig sabihin, not love. For I will no longer show love to Israel that I should at all forgive them. Pero mo, pati sa pangalan ng anak, gusto ng Diyos na maramdaman ni Hosea yung pains. Lord, minahal ko naman siya, nag-aayos naman akong buhay. Ba't pati naman sa pangalan ng anak ko, kitang-kita ko rito ang sumpa mo. Pangatlo, lalaki, Lo-Ami. So verse 9, which means not my people. Pero mo habang tatanda si Hosea, habang siya kapatid nagsasalta as representative of God, mga anak niya lumalaki. Kitang-kita niya ang sumpa ng Diyos, ang galit ng Diyos. How can you effectively become a leader? Tandaan nyo, ako'y naniniwala dito sa church, matitindi ang mga pains na nararanasan nila. Emotionally, physically. God. Mabigat ang preparation nila. Mabibigat ang preparation mga church leaders, mabigat ang preparation mga church pastor, mabibigat ang preparation maging satellite leaders. Kasi perhaps isang araw magiging pastor ka na rin yan. I'm looking forward to it. Eh kapatid, ang kapalit naman yan, ang prayers nila, binibigyan ng action ni Lord. At kung meron kang alam na leaders o pastor na gano'n, imbes na pagtawanan, minsan kapatid ako naniniwala. Ito mga church leaders, ito mga church pastor, maring nararamdaman nila dahil alam ng mga taong buhay nila. May asawa nila yung ganito, anak nila yung ganito, maring pinagtatawanan sila. Siguro si Hosea, gano'n kapatid. Pero naging asawa ni Hosea, prostitute, alam nila, propeta siya. Sa palagay nyo kaya hindi siya pagtatawanan? Huwag kayo maniwala dyan. Asawa niya, hostess. Asawa niya, dumaan na niya sa mga kung sino-sino mga tomboy lalaki. Huwag nyo paniwalaan yan. Pain. At hindi naman basta-basta mawawala yan eh. A-occur yan. Mabalik yan. Kaya minsan makikita mo, tahimik na lang sila. Abraham, hindi po biro din ang training na binigay ni Abraham sa kanya. Very painful experience. Biro mo, inutusan siya ng Diyos, patayin niya ang kanyang anak. As a sacrifice. But after that naman, ano nangyari kay Abraham? Naging ama siya ng pananampalataya natin. At nagiging madalas ko, kung hindi man araw-araw yung kapatid, pero very frequent sa isang linggo, pinagpe-pray ko, Lord, itong mga leaders na ito, Lord, yung mga nag-act na as your representative priest dito sa TSFI, I pray yung blessing ni Abraham ay matanggap nila. Kasi ang pangako kay Abraham, with blessings, I will bless you. Multiplying blessing ang ibig sabihin nun. Hindi sapat lang pa sa pangangailang. With blessing, I will bless you. Pataas ang pataas yan. Prayer ko yan sa mga Korat tribes dito sa TSFI. Mga faithful, nagbibigay ng tithes and offerings. Si David, hindi rin po biro ang pains. Of course, fault ni David yon. Kaya wasak ang kanyang family. But God allowed those pains to happen. Not only sa life ni David, na wasak. Parang inalaw na rin ni Lord na magkasali si David. Pero yung pag-allow ni Lord, hindi para sirain si David. Kundi mabago, ma-develop kanyang character.
Dahil importante yon sa pagiging hari ng Israel. Dalahin ko na maraming kinakausap ni Lord dito. And perhaps, kapatid, nangyayari ito sa inyo. Parents nyo, hindi maayos ang relasyon. Sa loob ng family, hindi maayos ang relasyon sa magulang, sa anak, sa magkakapatid. Maring hinahanda ka ni Lord na makabilang sa mga tatanggap ng best from God. Alam niyo why? Alam mo bakit? Kasi kung ikaw yung tao, maring future Kohatites ka o Kohatite ngayon, pagka tumingin ang Diyos sa iyo, si Jesus Christ, hindi niya mapagkakaila, hindi niya madidinay, hindi kanya itatakwil. Dahil alam niya, Kohatites talaga to. Kasi yung naranasan ko, naranasan din nila. Pains, persecution, sugat, paninira ng tao, tinakwil ng mga minahal niya. Kaya huwag mo tanggihan kung ikaw ay may nararanasan ngayon. Number 3, their habitual thinking is in terms of how and where they can serve. God can transform the lives of any sinners, men and women, into a productive kingdom builders, but He needs someone to partner with who has compassion and sees the treasure in them which is covered presently with filth. Maling ngayon kapatid ko magsabi, hindi ako karapat-dapat, Lord. Marumi ako, Lord. Ako naniniwala, maraming mga leaders dito, maraming mistakes in the past. At lalo ako kapatid. Marumi ako. Pero meron nakita ang Diyos sa akin na noon hindi ko nakikita. Maring ngayon magtatanong kayo, Lord, why? Hindi mo pa nakikita kasi marami pang mga nakatakip sa iyo. Kaya hindi mo pa nakikita ang treasure sa loob mo. Maring pati ikaw naiinis sa sarili mo. Ito na naman, mahina na naman ako, palpak na naman ako. Pinili ka ni Lord eh. Alam nyo, marami akong experience. Hindi sila nag-prepare. Ang tinignan nila mga testing, ang tinignan nila mga crucible, ang tinignan nila mga detours, mga pahirap, hindi nila prepare ang kanyang sarili. Kaya nung kinalapit ko na, pwede ba maging leader ka rito? Bumibigay sila. Nawawala. Advice ko sa inyo kapatid, kung sakaling may mga matitinding pains ka pinagdadaanan, maring ikaw yung lalaki o babae pinagtatawalan ng paligid mo, perhaps even sa loob ng pamilya mo, anlit ang tingin sa iyo. Hayaan mo lang. Hayaan mo lang. Maring siguro fault mo yan. Baka marami kang kamalian na past. Pero even our faults, pwedeng gamitin ni Lord yan para ihanda ka sa malaking bagay sa kanyang kaharaan. Number 4, malapit na matapos, they focus more on their contribution to life than on what they can gain from it. I don't want to offend anyone, pero gusto ko, kasi the other day, pag pumasok sa akin ito eh, if you can step up, step out. Huwag ka lang maghangad, maging Koratites. Kasi ang Koratites, matitinding pains ang dadaanan yan. Kung hindi mo kayang maging extraordinaryo, hindi mo kayang tanggapin yung challenges na binibigay sa iyo ni Lord, mag-step out ka lang. Maging ordinary member ka lang. Kaya tandaan mo, you will not get the best. Kasi hindi mo kaya ang pressure. Number 5, they bear the burden of others and so fulfill the law of Christ. Galatians 6:2, ito pa'y makikita mo sa lahing Kohatites. Kaya sila tumatanggap ng best. Mga agdalahan kayo na mapasanin ng isa't isa
at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Hindi sila focus sa sarili. Focus sila sa inyo. Kaya magtataka kayo, bakit sila? Man kaidaran mo na lumalago ang faith nila. Ilan sa atin dito, mga young people, iniwan na lang magulang. Ba nag-aalaga? Wala nang magulang. Kaya nag-grow sila. Kasi hindi sila focus sa problema nila. Focus sila sa inyo. Tinanggap nila yung position tulad ng Judy May. Hindi niya tinanggap yan para may matanggap. Kundi tinanggap Judy Marie. Kundi ano yung maibibigay niya. Kasi nga, ang pinapasan niya, problema mo, kalagayan mo. Kasi alam niya, may magpapasan para sa kanya. Among Kohatites, we carry each other burdens. Hindi tayo rito kanya-kanya. Nagtutulungan tayo. Yan ang lahing Kohatites. Kaya natatanggap nila ang the best. And lastly, the service of the sanctuary is their delight. Kapatid, minsan hindi ko maintindihan, may mga tao. Kaya nilang paghintayin si Lord pagkalinggo. Kaya nilang abstinent si Lord pagkalinggo. Satellite meeting, cell meeting. Saan nagtatanong sa leader? Bakit ganon? Natatanggap lang nila kay Lord, na-baptize. At sunod na linggo, ba't wala na? Walang excitement. Yung bakit? Nakapokus sa hirap pumunta sa church. Nakapokus sa daming assignment na gagawin. Nakapokus sa kapaguran. How can God entrust you sa pinaka-importante? How can God let you carry mga importanteng bagay sa kanyang kingdom, sa kanyang church? Kung ikaw yung taong post excuses. Bakit yung leader mo ba hindi pagod? Bakit yung satellite leader mo ba walang pinagdadaanan? At pwede mong sabihin, excuse muna ako. Nakarinig ka ba sa satellite leader mo? Oh, pagod ako sa work, pagod ako sa school, hindi mo na pupunta sa satellite ka. Kayo na bahala dyan. Wala naman. No wonder they are being blessed. Iba lahi nila. Lahi sila ng Kohatites. Okay lang sa kanila, hindi matanggap yung oxen. Okay lang sa kanila, hindi matanggap ang wagon. Kasi alam nila, the best ang ipapasan sa kanila. Sa privilege, come on. Baguhin natin ang pananaw natin sa mga tumatayo rito, sa pastor imbes na ilayo natin kung ano mga dahilan ang kayo sa akin. Why don't we come closer sa heart ng pastor? Why don't we come closer sa heart ng satellite leaders natin, mga cell leaders? Kohatites sila, kailangan mo sila. At ito mga Kohatites, sabik sila sa gawain ni Lord. Ang sabi sa Psalms 132 verse 7, kami ay magsisipasok sa kanyang tabernakulo. Kami ay magsisisamba sa harap ng kanyang tugtugan. Wow, grabe. Sa 84 verse 10 ng Psalms, one day in your temple is better than 1,000 elsewhere. I would rather serve in your house than live in the homes of God. Kailan kayo tayo makakarinig? O sister, pagka-graduate mo, ano plano mo? Ano ba? After 5 years, ano bang tingin mo sa'yo? Ay, pastor, maging manager ako, wow, okay. Pastor, maging CEO, oh, wow, okay. Maging entrepreneur, okay. Wala ba rito magsasabi, pastor, after 5 years, pastor na ako.
Pastor, after 5 years, pag-graduate ko, yes, work, nandyan lang yan. Pastor, magiging musician ako. Magiging singer ako. Magiging satellite leader ako. Kasi lahi ako ng Kohatites. Yes, ang lahi ng Kohatites, sabik sila sa gawain ni Lord. Kahit pagod sila. Kahit puyat sila. Kaya pala, we are being blessed sa mga Kohatites sa ito. Proud ako sa mga Kohatites dito, kapatid. Dahil malaking bagay sa ministry ko, sila ang gumaganap. Kaya araw-araw, sila ang laman ng panalangin ko. Bawat prayer meeting namin sa bahay, isa-isa kong binabanggit mga names mula kay Claire, kay Faye, kay Claire, kay Ron, then sumusunod na yung mga iba. Kasi through them, maraming mababagong buhay. Through them, maraming maliligtas. Close sila ng ating Panginoon. Atid sa inyong lahat, I hope makakarinig na ako ng maging pastor. Gusto ko maging satellite leader. Hindi yon. Ang hirap maging satellite leader. Ang hirap maging musician. Nakita nyo, isang part ng mga Kohatites, linulun sila ng lupa. Maangal eh. Maangal. Let God speak to you. Hindi ko alam kung anong dating ng message sa inyo. But I'm still hopeful. Madadagdagan pa kami ng mga Kohatites. The next time, kung meron kami yung offer sa iyo, dahil tikapagturo, tikapag-share ng takeaways mo, gladly ibigay mo. Tayong opportunity na matrain ka, na masanay ka mag-handle ng Word of God. Maaaring ngayon, limitado lang makakabasa ng takeaway mo, pero dating time, marami na makakabasa. Preparation na ngayon. Huwag mo isipin na mali yung sinusulat mo. Hear your thoughts. Kasi nisanay ka na kung paano i-handle ang Word of God. Ito yung sagrado. Challenge you. Instead na i-reject mo, tanggapin mo. Yes, maraming pains. Tulad namin mga pastor, tulad namin mga leaders, maraming pangit na past. Yan, bumabalik-balik sa aming isipan, why Lord? Bakit pinayagan? Unfair, Lord. There are times namin pinagtatawanan kami sa paligid dahil mga taong nakakilala sa buhay namin. Tama yun. Kaya ang kapalit naman yan, kung di kami bibigay, yung mga pamilya mabubuo. Yung mga buhay, mababago. Pero babalik sa atin. Katulad ng isang nanay, bago makita niya ang wonderful baby, may pains, pagdadaan. Hindi lamang sa panganganak, kapag dadala ng 9 months. Hindi ko biro. So sa kung kayo may pinagdadaanan ngayon, thank God, pinili ka. Masakit nga yung pinagdadaanan mo ngayon. Thank God, pinili ka ni Lord. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Masasabi, Lord, unfair, Lord. Bakit ako? Galak ka. Hindi ka binigyan ng baka. Hindi ka binigyan ng cart. Dahil gusto ni Lord, iba yung papasanin mo. At yung papasanin mo ay the best gift na mabibigay sa iyo. Ano tayong lahat, mga kapatid? Close our eyes. Come to God. Let's surrender our lives. Let's commit our lives sa ating Panginoon.